O ito mga kabunyog, ang advice ni dating Senador Sonny Trillanes kay Marcos Jr., kay PBBM, huwag magkampante. Salamat Kabunyog Edgar Pusong sa pag-send ng stars ha. Salamat. Huwag magkampante, huwag magkumpiyansa. Huwag magkumpiyansa saan? Kay Duterte. Kumbaga, ang advice mga kabunyog ni dating Senador Sonny Trillanes, si Duterte ay naghahanap lang yan ng tiyempo. Naghahanap yan ng tiyempo na pag may pagkakataon, sasagpangin yan. Kasi ang gusto talaga ni Duterte, mapatalsik si Marcos. Yun talaga yung kanilang ngayon, pinagkakaabalahan. Kaya ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, huwag dapat magkumpiyansa si Marcos. Kasi si Marcos, ang mga statements niya, sinasabi ni Marcos na walang destabilisasyon, na nandyan ang tiwala niya sa AFP at PNP, wala siyang namumonitor na mga destabilisasyon. Pero ang sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes, huwag magkumpiyansa. Kabunyog Rudy Ila, salamat sa pag-send ng stars. Bakit? Kasi survival na ngayon ang nakataya sa Duterte. Ang kampo ng Duterte ay survival na ang pinag-uusapan. Unang-una, si Kibuloy nga, nagtatago. Kumbaga, ang kaso ni Kibuloy, pareho na kay Bantag, nagtatago na sila. Si Tebes naman, nandun din sa Timor-Leste, ayaw nang bumalik sa Pilipinas. Si Kibuloy, ayaw magpa-aresto, ayaw sumurrender. Bakit? Kasi survival na yan eh. Survival na. Gayon din si Duterte. Pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, si Bato, at kahit si Sara, delikado. Posible silang maaresto, makulong sa ICC. So para kila Duterte, hindi sila papayag niyan. Kabunyog Elvira Risa Arizo, salamat sa pag-send ng stars. Hindi sila papayag niyan. Kumbaga yung yabang ni Duterte, kumbaga hindi niya maisip na makukulong siya. Gayon din si Kibuloy. Yung aura niya na appointed son of God siya, hindi pwedeng yun. Kapag napusasan siya, at imagine niyo, imamagshot siya, anong ibig sabihin niya? Nasaan ang kanyang appointed son of God? Kung ka-orange siyang damit, at mayroong pupusasan siya. Kaya si Marcos Jr., ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, mag-ingat. Hindi lang sa punto, tama itong si Francisco Diaz, hanggang assassination. Mag-ingat din. Ang problema kasi kung parang nagiging kampante o kumpiyansado na wala kaming namomonitor na mga movement sa loob ng sa loob ng AFP. Loyal ang AFP at ang PNP. Hindi 'yun. Kay Jerry Able, salamat sa pag-send ng donations. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, tandaan ninyo si ERAP. Si ERAP napaka-popular noon, napakabango sa tao. So, akala ni ERAP, hindi siya mapapatalsik. Si Duterte, si Marcos ganun din. Kumbaga mas bumabango si Marcos kaysa kay Duterte. Ang survey rating at trust rating, performance rating ni Marcos, approval rating, mas mataas, tumataas. Kaya siguro piniisip ni Marcos, walang masyadong sa kanya ngayon. Kasi yung approval rating at trust rating niya, tingin niya, gumaganda. Kaysa kay Duterte, na si Duterte mas humihina ang sa tao. Pero yun eh, hindi ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, huwag magkumpiyansa. Kasi, kapag nakakuha ng opportunity ang Duterte, sasagpangin nila yan, parang katulad nun. Di ba? Ang hinalimbawa nga ni dating Senador Sonny Trillanes, si ERAP. Si ERAP, nung may mga kumukontra-kontra na sa kanya, may mga banta na sa kanya, binaliwala ni ERAP. Kasi ang tingin ni ERAP, napaka-popular niya. Popular siya sa tao, popular siya sa military. Pero biglang nakakuha ng opportunity ang mga oposisyon kay ERAP, pati si Gloria Arroyo. Sinagpang ni Gloria Arroyo yon. Tinawagan ni Gloria yung mga kongresista, gobernador, mayor, senador, pwede niyang makakampi. Hanggang sa nagbaliktaran na.
wala na, hindi na nakontrol ni ERAP yun. Oh. Kumbaga, napakabilis na, parang cards na nag-collapse. O, yun ang sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes. Mag-ingat si Marcos Jr. Gagawin at gagawin ng Duterte ang lahat ng paraan kasi survival na. Survival na ni Duterte ang nakalagay ang nakasalang dito. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, kung ang iniisip ng Marcos ay mabango sila sa tao, popular sila ngayon sa tao, parang mas mabango sila sa tao, approval, trust rating, pero hindi. Kapag ano yan, hindi reliable yan. Kasi desperado na, tama si Francisco Diaz, desperate option nila. Napaka-desperado na ng Duterte kasi si Kibuloy nga, nagtatago ngayon. May mga warrant of arrest. Yung posibilidad na maglabas na ng arrest warrant ang ICC at magbaliktad ng stand si Marcos, kung dati ang stand ni Marcos ay hindi magko-cooperate, hindi malayo at posible na magbago ng stand si Marcos. So yan, alam ng Duterte yan. Kaya ang Duterte, nagpaplano talaga yan. Humahanap ng tiyempo yan. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, huwag magkumpiyansa. Mag-ingat si Marcos Jr. kay Duterte. Ito, panoorin natin mga kabunyog para mas maunawaan natin yung paliwanag ni Trillanes. Yes, they are overestimating yung popularity nila. Maaring they had it before but they don't have it anymore, no? At dun sa sagot dun sa tanong ni Michael, ni Trillanes na wag nag-overestimate sila Duterte. Kumbaga ang tingin ng Duterte sa kampo nila, maano pa rin sila, malakas pa rin sila. Pero ang totoo, mahina na. Na-overestimate ng Duterte yung pwersa nila. Kaya medyo ang Duterte, akala nila malakas pa rin sila. Pero alam na nila na kailangan pa nilang, may mga requirements pa munang kailangan gawin sila para magtagumpay sila sa mga plano nila. Kasi na-overestimate nila yung lakas nila ay ngayon wala na, pahina na So, alam ng Duterte na marami pa silang dapat habulin kung para masunod yung kanilang plano, kung anumang plano yan. Ang grado dyan, incomplete, no? Kasi marami pa mga elementong kulang. Malayo pa actually. Pero ando doon yung determinasyon nilang gawin kasi no choice sila, no? This is a matter of survival for them. And they have resources to do. Ito kailangan natin ilagay na caveat na while incomplete sila o malayo pa sila bago masatisfy yung mga requirements niyon, but based on history also, kagaya nung panahon ni President ERAP, napaka-popular siya sa publiko, napaka-popular siya sa military, pero nagkaroon lang ng opportunity. Maaring ginawa or hindi ginawa, pero all these ingredients fell into place, tapos napatalsik pa rin. Mabilis ka sa ganyan. Ang sa history natin, nakita natin, pagka nagkaroon ng ganyang political opportunity, parang house of cards yan, gumuguho. Gumuguho kagad. Kaya mahirap din magkumpiyansa yung Marcos administration dahil yun na nga, base sa history, may mga ganon. O yan, napanood nyo mga kabunyog. So ang sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes, mahirap magkumpiyansa ang administrasyon ni Marcos. Sila Duterte, nung una naniniwala sila malakas pa sila. Pero nakita nila hindi, mayroon na silang mga kahinaan, kakulangan, kinukumpleto nila yung mga requirements. Alam nilang hindi nila kayang gawin ngayon anuman ang pinaplano nila dahil hindi na sila ganun kalakas. Pero wag namang magkumpiyansa ang administrasyon ni Marcos na malakas ito. Kasi kahit malakas ngayon ang administrasyon ni Marcos, popular ito sa tao, mas ito yung kumukuha ngayon ng mataas na approval interest rating kumpara kay Duterte. Pero ang kampo ni Duterte, naghahanap yan ng tamang tiyempo. Kinukumpleto lang yan ang mga rekado kung sa luto
Kasi may mga pinaplano yan. Hindi pa lang nakukumpleto yung rekado. Kumbaga yung ingredients hindi pa. Pero dapat wag mag-isip ang administrasyon ni Marcos na hindi, wala yan. Hindi magtatagumpayan ng Duterte. Totoo yan. Pero mahirap magkumpiyansa. Kaya ang advice ni dating Senador Sani Trillanes, wag magkumpiyansa, bantayan ang kampo ni Duterte. Bantayan. At tama yung sinabi ni kanina. Posible nga, hindi lang yan kudeta. Hindi lang yan baka pati assassination, isa sa opsyon yan. Kasi nga, bakit? Survival na kasi ang pinag-uusapan sa Duterte ngayon. Survival na. May arrest warrant si Kibuloy. Lalabas na ang arrest warrant kay Duterte, kay Bato. Pwedeng kasunod na si Sara. Hindi nila yan mapapahintulutan. Kailangan nilang talsikin si Marcos. Yan ang pinagpaplanuhan talaga nila. Hindi na nila mahihintay yung 2028. Hindi na yan. Kasi ngayon nalalabas yung arrest warrant ni Duterte. O yan. Kaya yan mga kabunyog. Tama sa tingin ko yung mga sinabi ni dating Senador Sani Trillanes. Okay po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.